Pamamahagi po ng ayuda sa ating pamahalaan. Makakausap po natin ang Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP, si Ginoong Ariel Lim. Good morning po, Sir Ariel. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Yes, good morning po. Good morning, Sir Opo. at saka ma'am. Kumusta po kayo? Opo. Sir Ariel, sa panig po ng mga tricycle driver and operators, anong porsyento na ho yung nakatanggap ng ayuda? Actually, all over the Philippines po talagang hindi pa po talaga. Napakababa pa rin kasi actually marami na rin pong nabigyan na lugar pero yung mga sulok-sulok po na lugar natin sa buong Pilipinas hindi pa po talaga nakapasok. So nasa mga 40% po. Palang. Opo. Opo, Sir Ariel, ano po yung kadalasang problema kaya hindi po nakakatanggap ng cash assistance ang ating mga kasapi dyan po sa inyong koalisyon? Actually po nagiging problema po yung listahan, no? Meron pong mga walang pangalan doon sa listahan. Meron naman pong mga pangalan na medyo may mali po yung kanilang mga pangalan. Halimbawa, Lim, naging Lin, mga ganun po ang nangyayari. So yun po yung isang kadalasang problema namin. Kaninong fault ho yun? Kanino hong kapabayaan? Actually po sa ano po yan sa local government po kasi ang tricycle, no? Doon po kinukuha ang listahan, no? So yan po isang problema. At isa pong problema pa kasi, hindi po lahat nakalista po sa local government unit, especially po ang tricycle. No, ang nakalista lang po sa kanilang operator po. Ibig sabihin yung kumulang po ng prangkisa. Pero yung driver po, hindi po yan kasama sa listahan na makikita nyo doon sa binibigay ng LGUs kasi franchise po ang binibilang at naipapasok lang sa local government unit. Ano po ang reaksyon nyo? Dahil nga nitong Sabado lamang, Sir Ariel, meron pong MC rider ang nasawi habang nakapila at nag-iintay ng kanyang ayuda. Actually po, matagal ko na pong sinasabi na hindi po ayuda talaga ang hinihingi ng mga driver. Ang hinihingi po talaga ng mga driver ay yung fuel subsidy sa pamamagitan po ng mga fleet card. Kasi po yung ayuda na yan nga pong isa, nagiging problema. Nakita nyo naman, dahil sa kapipila, andyan po yung may inatake. So hindi lang po isa yan, marami na po. Meron naman po na papunta doon sa ayuda center, na-aksidente, namatay. Yan po yung mga sinasabi namin na bakit natin pahihirapan yung tao na pwede naman pong hindi kasyang ibigay, pwede naman talagang tulungan kami. Gusto namin maghanap buhay. So sa fuel po kami humihingi ng subsidiya. Hindi po namin kailangan yung cash kung kami po ay may trabaho. Kaya po kami kumakagat dyan dahil wala nga po kaming kinikita. At siyempre, napaka-importante po sa amin ng 5,000 na yan dahil nga po wala kami natanggap na suporta para sa fuel. Opo, papaano naman po ipapamahagi yung fuel subsidy na inyo pong ninanais sana? Pareho rin po kasi kung natatandaan nyo, nung pong nagkaroon kami ng pagkilos ng iba't ibang sektor last week, nagkaroon po kami ng pagsama-sama. Isa lang naman po hinihingi namin through plate number. Pwede naman po, nagawa po nila yun, 10 pesos po discount. Yun na yung po yung ibig sabihin namin. Ibig sabihin, may card po kami na pag halimbawa, yung pong hinihingi lang naman namin, yung 58 pesos sa gasolina, 55 pesos noon, kung maaari, yung susobra doon, bayaran po ng gobyerno. Kami po ang maglalabas ng pera. Halimbawa, kung minimum of 10 liters po kami ginagamit namin sa 58 pesos, that is 580 pesos. Di po ba? Yung sobra po doon, isa-swipe na sa card para lang po sa unit na yon, sa plate number na yon. So, hindi po magagamit yung pera para po i-withdraw mo. Ibig sabihin, doon mo lang po. At yung pong nagamit namin, pareho po nung ginawa rin nilang 10 pesos discount, ang magbabayad po ng gobyerno na. So, sa ganun po sanang paraan, wala pong magtataas ng pamasahe. Sa mga truckers naman po, nakasamahan ko rin sa National Public Transport Coalition, kung ako rin po ang national president na ng iba-ibang grupo, malinaw po na hindi rin kami magtataas ng tinatawag na mga transport cost. So malinaw po na walang gagalaw na perang cash sa gobyerno, kundi para lang po rin sa mga fuel. At sabi nga nila, nung tinanong ako, paano nila gagawin? Ang sabi ko, napakadali. Pwede naman pong bayaran ng gobyerno yung pong kinarga namin na kung talagang yun lang ang kinarga namin,
yun po ang babayaran ng gobyerno. May record po yun, may resibo. Diba? Doon po sana nila pwedeng ibalik sa pamamaraan na yun, yung pong ayuda para sa mga transport group. How about kung hindi pa po yan maipapatupad, bukas po ba kayo doon sa mungkahi na i-transfer na lamang yung ayuda sa pamamagitan po ng e-wallet, Sir Ariel? Pwede rin po yun, kaya lang, kaya po ng sinasabi natin, hindi pa rin po natin mabibilang kung ilan talaga ang nagkaroon at lahat po ba nagkaroon. No? Kasi tandaan natin, may mga lugar po na nawala rin po mga mahihina po yung signal, like Tawi-Tawi, Basilan. Yung pong mga area na medyo nasa sulok-sulok, medyo mahihirapan po. At yung iba naman po, hindi po marunong gumamit nitong mga technologies na to, like yung mga GCash, wala po sila niyan. So paano po natin maibibigay sa kanila? Yung pagtapyas naman po sa sa VAT and excise tax, ano ang masasabi po nyo rito? Yun po ang kauna-una naming hiling, no? Natanggalin po ang excise tax at saka yung pong IVAT. Kasi yung excise tax po, maliwanag po na 6 pesos lang yan sa gas na crudo at 10 pesos po sa gasolina. Yan po ay nakapako. Ang mataas po dyan yung IVAT dahil habang tumataas po yung presyo ng gasolina, tumataas din po yung 12% IVAT. Ang sinasabi nga po namin, dahil ang sagot nga po ng Department of Energy, medyo mali rin po para sa akin na kasi raw po ang tatamaan, yung mga makikinabang daw po yung mga mayayaman. Ibig ko po sabihin, lahat naman po tinamaan, walang mahirap, walang mayaman pag sa ganitong klase ng problema. Lahat tayo gumagamit. Para sana pantay-pantay, walang magrereklamo. Ngayon, sabi ko nga, kung ayaw nyo naman, bilang nyo naman may mga prangkisa kami. Di ang ibigyan nyo lang po yung may mga prangkisa talaga na nagtatrabaho talaga at nagsisilbi sa mamamayan sa mga mananakay. Malinaw po yun dahil may listahan lahat yun. At dyan nga po, sinabi ko, pati color room, mapipigilan nila. Bakit? Hindi makakatanggap yung color room ng ayuda Dahil wala po silang permit So, ibig sabihin, dito po sa paraan na to, mas safety po ang gobyerno dahil hindi po susobra. Kung wala kang prangkisa, maliwanag po na hindi ka dapat magkaroon. Katulad po ng nangyari sa motorcycle riders. Nang naimbestigahan po, umabot ng 240,000 ang sobra ng isa lang kumpanya na tumatakbo sa motorcycle taxi. So maliwanag po na sobra-sobra. So illegal po yun kung titignan mo. Ngayon po, dahil sa sinabing bibigyan lahat, ang akala nila, legal sila, tinanggap sila ng kumpanya, ayun po, nagkagulo. At sobra po ng 240,000 units. Isipin na tao. Isipin mo po magkanong halaga yon sa 5,000. Kung talagang bibigyan mo yon, ilang milyong piso po yung babayaran ng gobyerno dahil napangako nila na lahat bibigyan. So Ariel, ito po nga binabanggit po natin na fuel subsidy, cash assistance, ito yung mga band-aid solution lamang po. Sa inyong palagay, ano po inyong mga rekomendasyon para po magkaroon ng long-term solution ng ating pamahalaan, especially po sa hanay ng mga tricycle drivers? Yun nga po, ang hinihingi po namin is yung tinatawag na fuel subsidy talaga. Ibig sabihin, hindi naman po namin pinalilibre kung magkano yung dapat namin bayaran, no? Yung pong sobra doon, kung 58 pesos bago po nagkagera sa gitnang silangan, yung pong sobra doon, kung 100 pesos na ngayon, yung 42 pesos po, kargahin po ng gobyerno. No? May ceiling naman po, kami pa nga nagsabi, may ceiling kasi po ang maximum na gamit lang na isang tricycle kahit sa Metro Manila o sa probinsya is 6 liters. O ilagay na natin ng 5 liters na lang. Kami na mag-abono nung 58 pesos na isang litro. Yung sobra doon, sagutin na po nila para lang kami makapaghanap buhay. Kasi po dito sa ayuda na to, para bang sinanay mo yung taong nangihingi. Samantalang kung ibibigay mo yan na makapaghanap buhay pa rin sila, makapagsilbi, marami po ang magiging pabor nito sa gobyerno. Una, hindi po tayo magkakaroon ng pay increase. Kung walang pay increase, wala rin po tayong tinatawag na wage board na kailangan pag-usapan yung paghingi. Dahil pag humingi po ng dagdag na sahod naman yung mga manggagawa, yung mga nagtatrabaho, aangal naman yung mga kumpanya. So, pali-bali lang po ang problema, paulit-ulit lang. Kung ayuda naman, lagi pong may reklamo, laging hindi nakatanggap, ang dami pong issue. May namatay pa. May namatay. Ito pong pinakamasakit. Dahil sa hirap ng buhay, siksikan, namatay dahil lang sa 5,000 piso na.
hinihingi 5,000 pero ang kapalit po ay buhay. Correct. So, kaya po sinasabi namin, bakit hindi nyo na lang kami tulungan dun sa paraan na alam namin. Unang-una, pag hindi tumaas ang pamasahe, hindi po gumalaw, hindi rin po gagalaw yung bilihin. Pag po tumaas ang bilihin sa mga supermarket o sa palengke, trabaho na po ng DTI yan, na isang departamento naman para sabihin bakit kayo nagtaas, hindi naman nagtaas ng transport cost. Di ho ba? So, mas marami po sanang mareresolba kaysa po dito sa ayuda na Nako, baka nakikinig si Bongbong Marcos. Pakitawagan niya ulit si Ariel Lim at baka kinat tayo. Ikat nyo yan. Oo. Oo nga naman kaysa ayuda, partner. Oo. Kasi puro band-aid solution lang ito. Tsaka kaya nga minadali ng Kongreso na mabigyan ng special power of attorney. Special power. powers ang Pangulo para ho tapyasan ang excise tax. Gay, ang tinapyas, kerosene, tsaka Ang LPG. problema mo nga ho, napakabagal. Napakabagal. Asan yung sense of urgency? Siyempre alam naman natin na hindi naman natin nilalahat ang mga nakaupo sa ating pamahalaan. Karamihan. O, karamihan lang. Siyempre meron din naman ho dyan yung mga matatalino. Di ba? Mga matatalinong Marcos. Meron din naman mga bobong Marcos. Binoto nyo yan. Yung Sara Duterte naman, ngawa ng ngawa. I mean, puro paglaban sa pamahalaan naman ng ipinapakita. Kaya nga, imbes na magtulungan ngayong panahon ng krisis, Correct. 'di ba? Tulungan yung ating mga kababayan na talagang apektado. O makakailangan pa bang ilan pa ba ang dapat mamatay Mamatay. para magising po ang ating pamahalaan? At hindi po yan yung unang beses na may namatay. Hindi yan. Di ba may jeepney driver? May jeepney driver May jeepney din. driver. Namatay din noong payout. Ngayon, naman, MC taxi rider. So ilan pa, 'di ba? Tandaan niyo po yan, Kawawa ginagawa naman. tayong pulube ng gobyerno. Parang nanlilimos. Buwis naman natin yan eh. Correct. Diba? Parang kailangan mo pang magmakaawa sa pamahalaan. Yung, alam mo yung may discrepancy nga sa pangalan Enye, hindi ka pa bibigyan. Oo nga. Grabe naman yun. Na nawala lang yung isang letra Diba? ng pangalan Alam mo yung Sabado nga sa Straight to the Point, may na-interview doon si Gerald Ulep. 11 p.m. nakapila na siya. Tapos, nung gabi, nung the gabi. night before. Ngayon yung Sabado sa Quezon City Circle. oo. Alas 7 na ng umaga, hindi pa siya nabibigyan ng ayuda. Imagine mo, 11 p.m. hanggang ilang oras yung partner. Saka yung ilan sa mga rider na yan, hindi naman din mga bata. Hindi rin Oo. naman wala rin naman mga vitamins na, alam mo yun. Totoo. Tsaka yung namatay na yan, isa po yung ama. 'Di ba? So may pamilyang naulila Oo. sa kakaantay sa 5,000 ayuda. Bakit yung kailangan pahirapan? Pwede naman padaanin sa e-wallet, sa barangay. Tsaka Na di ba hindi na ang- sila pipila ng ganyan. Ang motorcycle, meron silang parang app. Yan. Diba? So, bakit hindi Bakit hindi doon na lang doon ipinadaan? idaan? Lalo na po napakainit ng panahon ngayon. Habang yung mga pobre nating naghahalo ng semento, nagbahay-bahay ang gobyerno para sila ay tiketan. Hulihin. Para hulihin. Dahil nga bawal daw po ang topless. Ang galing. Ay, gobyerno talaga. Baka si Sir Ariel Lim po ay na-martial law na. Hindi na po namin makontak. Hindi namin matawagan. Thank you po kay Sir Opo, Ariel. maraming salamat po Sir Ariel Lim sa inyo pong napakaganda pong point of view. No? Oo, correct. Kasi nga, may point siya dahil nga kung may-maintain yung ganong halaga o yung the rest na lang nun, yun na lang isa-subsidy ng ating pamahalaan. Mas maganda nga na. Tapos may card. Tsaka hindi siya